Habakuk, Zephaniah, pagkatapos po Haggai, sa Tagalog, Ageo. Pag ito po ay nasa lumang tipan, no? So, yun po, Habakuk, nakita nyo na yung Habakuk, pagkatapos Zephaniah, pagkatapos Haggai. Basahin po natin sa Kabanatang 1. Ako po yung magsasalamin na. Talagang hindi ko na maiwasan, hindi ko na mabasa talaga. Okay, verse 1, chapter 1. Tayo pong lahat ay basahin natin ang ating mga Bible na sabay-sabay. Nang ikalawang taon ni Dario na hari, ng ika-6 na buwan, ng unang araw ng buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamagitan ni Haggai, na propeta, kay Zorobabel na anak ni Saltiel, na gobernador sa Huda, at kay Josue na anak ni Ozadak, na dakilang saserdote, na nagsasabi, verse 2, ganito ang sinasalita ng Panginoon ng mga hukbo, na sinasabi, ang bayan nito ang nagsasabi, hindi pa dumarating ang panahon ng pagtatayo ng bahay sa Panginoon. Na magkagayon dumating ang salita ng Panginoon sa pamagitan ni Haggai, na propeta, na nagsasabi, panahon baga sa inyo, na tumaan sa inyong mga nakikisamihang bahay, samantalang ang bahay na ito, tinutukoy yung templo ng Panginoon, ay namamalaging wasak. Ngayon nga'y ganito ang sabi ng Panginoon na mga hukbo, gunatain ninyo ang inyong mga lakad. Kaya ito po ang sabi ng Diyos sa mga Israelita. Kayo'y nangaghasik ng marami at nagsisiani ng konti. Kayo nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisiinom, ngunit hindi kayo'y nagpapatirang buhaw. Kayo nagnanunit, ngunit walang mainit. At yung kumikita ng mga pinagarawan ay kumikita ng mga pinagarawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Kaya dito po ang kinakausap ng Diyos ang bansang Israel. Kung alam po natin ang kasaysayan ng bansang Israel, dito po sila po ay dinala sa bansang Babylonia ng Haring Nabucodonosor. Okay, sila po nanatili doon na maraming taon. Dahil po sa kanilang pagsalangsang ng kanilang mga hari, sila po ay nagabi at dinala ng bansang ito ng Babylonia at ng kanilang hari doon sa kanyang sariling bayan sa Babylonia. Subalit, sinabi ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga propeta, si Propeta Jeremias, sila manatili lamang doon ng 70 taon sa Babylonia. At dumating na po ang panahon, 70 years, at dito sinabi ng Diyos, pinababalik nila sila doon mismo sa kanilang bansa, sa Israel, sa Jerusalem. Sa verse 3 and 4, dito natin makikita kung ano po ang ipinahayag ng Diyos sa bansang Israel sa pamagitan ng propeta Haggai. At ito po ang inahangad, listen ng Diyos, ito po ang inahangad ng Diyos sa atin ngayong umaga. Okay? Bilang isang iglesia. That God wants it said, sinabi na po ng Panginoon, you're occupied with your sealed houses. Sabi niya sa bansang ito, na nagbalik ngayon sa Jerusalem, okupado kayo sa inyong mga nakakasimang bahay ninyo. Okupado kayo sa inyong mga kanya-kanya mga tahanan. Ang ibig po sabihin dito na it means na nakapaneled, okay? Nakapaneled po. Para bagang ang mga panel po ngayon yari ng plywood. Pero doon po katulad ng bansang Israel, nakapanel po gaya po ng tahanan ng Diyos. The Temple of Solomon, it is paneled with cedar wood. Ito po yung napakagarang at napakamahal na kahoy. Kaya, it is a big time to have po kapag ang tahanan mo ay nakapaneled. So, ganito ang sinabi ng Panginoon, naging okupado kayo sa inyong mga tahanan, sa paggawa nito, sa pagtayo nito, sa pagsaayos nito. Kaya ito pong inahangan ng Diyos sa atin. At sabi niya sa bansang ito,
o sa mga umalis sa Babylonia. Kayo dumako dito, naglakbay na napakalayo mula sa Babylonia. Nagsikap kayo, nagpunyugay kayo mula sa Babylonia. Tumawid kayo sa mainit at malayong disyerto. Makarating lamang dito sa Jerusalem. Subat ang nangyari, you were sidetracked. Lalis ang dali nyo. Ngayon ang ginagawa nyo, you're building your own stuff. Ang tanging ginagawa nyo, yung mga sariling mga bagay at gusto lamang ninyo. Listen, as a church, bilang isang iglesia, kapag sinasabi bilang isang iglesia, ang bawat sa atin sa samahang ito, okay? Sa kapuluan nito, God has given us a specific thing to do. Remember this. Bilang isang iglesia, bilang isang kapulungan, gaya ng sinasabi sa Revelation, meron tayong mga angels naka-assign sa bawat church. At sa bawat church, merong specific thing to do. At bawat sa atin bilang iglesia, tayo ngayon bilang isang iglesia, sinasabi ng Panginoon, meron kayong specificong bagay na dapat gawin. Gaya po ng ating inawit kanina, our specific thing, ang nais ng Diyos na inyong makuha ngayong umaga, which is to build His body and to build a wall against sin. This is the specific thing. Itong specificong bagay na ipinagagawa ng Diyos sa iglesyang ito, na palakasin natin ang iglesia, palakasin ang bawat sa atin, at itayo ang muog laban sa kasalanan. Nandiyan ba kayo? Ito yung nadidinig paulit-ulit sa pangangaral dito. Itayo ang muog. Ang muog ay para, protection. Para hindi ka makatawid. Iyan ang tinatay ng Diyos, ang pader sa loob natin laban sa kasalanan. Palakasin ang bawat isa. And God says, you're called to do that. Ang panawagan natin gawin ang bagay na ito. Tandaan po natin, alam ko po, ang buhay dito ay marami tayong dapat na inaharap, marami mga bagay na gumugulo sa atin, the needs that we have, okay, ay kailangan nating harapin at pakitunguhan at harapin ang mga bagay na ito. But in all of this, sa lahat ng ito, okay, habang ginagawa natin, alam niyo, just remember our specific thing. Pero habang ginagawa natin ito, mga bagay na pinagagawa ng Diyos sa atin bilang sa iglesia, ang buhay kapag hinaharap natin ay nagiging, alam natin, we get confused, hindi ba? Nalilito tayo, maraming mga mahigpit na mga pangangailangan, pressured, kahirapan, and there's so many things going on. At hindi yung magtatagal, the whole thing minsan magsasabi, sino kaya makapagliligtas sa akin sa gulong ito? Kaya, ang aking pong dalangin, we have to keep strong enough. Kailangan kayong manatiling malakas para po makayanan natin tulungan ng ating mga kapatid. At huwag natin kalimutan kung ano ang dapat nating gawin at kung ano ang ating ginagawa. Are you there? Ganito pong ating inaharap. God did not call us out, okay, to the formal churches. Hindi tayo tinawag ng Diyos na palabas sa mga formal churches na dati ikinabibilangan ninyo. Makinig po kayo mabuti para mag-enjoy, makaroon ng masaya at normal na buhay dito sa Angeles. No, hindi po yan dahilan. He called us out to build something. Kakaiba mo panawagan natin sa iglesyang ito. Huwag natin yambing ang iglesia sa ibang iglesia. Ito po ang specific thing na pinagagawa ng Diyos sa atin. To build something. Itayo ang bagay nito na pinagagawa ng Panginoon sa atin. To stand for something. Meron tayong conviction dito. Meron tayong katulungan dito. Ang paninindigan na dapat tayong tumayo. I-call us out. We have to stand, okay, and beat all the stuff. Kailangan natin pagtagumpayan ang lahat ng mga bagay na sumasaluwat sa atin. Marami, kahit po sa loob ng iglesia, meron gumagawa nito. And sometimes we are tempted po, ako po mismo, kami Sir Karina ay natutukso. Gusto ko na pumunta sa ibang lugar, okay? O kaya pumapasok sa aking isipan na marami na akong magagawa eh. Okay?
Pwede naman kami na kumain at kalimutan ng panawagan na ito eh. Ano bang ating ginagawa? What is this? Alam po ninyo, ano ba itong kaguluhan? Ano ba itong mga emotion sa loob ng iglesia, sa labas, at iba mga bagay? Napag-usapan nga namin si Sir Vicky, ang ministry ngayon sa UP minsan yung mga persecution na dumarating sa atin, madinig lang yung pangalan ng church natin, pangalan ko ang mga pastor at ang ibang mga manggagawa, allergic na. Ano ba itong gulong ito? Gusto ko nang iwanan mga bagay ito minsan Ano ba ito? What are we doing? Ano bang ating ginagawa? But I know God has called us to do something. Tinawag tayo ng Diyos na meron tayong dapat gawin. And it's no time to run now. Para sa akin, wala na pong panahon para akong tumakbo. At gumawa ng itayo ang aking bahay, magpaganda ito, ipanal ko ang aking bahay, okay? Meron tayong dapat tapusin. Amen? And I think God is saying this to this church. Ito po sinasabi ng Diyos about sa atin. It's time for us, panahon na para sa atin, right in the middle of our problems. Sa kalagitnaan ng ating mga problema at mga kaguluhan, to realize that we have a responsibility before God. Meron tayong responsibilidad sa harapan ng Diyos, ang bawat isa sa atin. Ano pong responsibilidad natin bilang sa iglesia? To lay the foundation of truth. Okay? Ito po, tayo maglagay ng sa pundasyon ng katotohanan patungkol sa kaharian ng Panginoon. Maraming mga iglesia ngayon hindi nila alam ang patungkol sa kaharian ng Panginoon. The insight that He has given us, ang malalim na pagkaunawa sa salita ng Diyos. Itong responsibilidad na binibigyan ng Panginoon sa atin. Ang malalim na pagkaunawa sa Kanyang mga salita patungkol sa biyaya, patungkol sa Kanyang katuwiran, patungkol sa maraming mga bagay, patungkol sa lingkod ng Diyos, ulo at katawan, patungkol sa bagong Jerusalem, patungkol sa Kanyang kaharian na dumarating. Maraming mga Kristiyano at mga iglesia hindi nila alam ng mga ganito. Madalang natin madinig ang ganito mga bagay na pinapangaral sa iglesia ito. Meron pinapangaral ito hindi natin alam, pero madalang. Nandiyan po kayo? Kung ganito ang ating kalagayan, if this is the case, we need to stand and do. Okay? We need to stand and do what we're doing. Kailangan tayong tumayo. Kung konti nakakalam ng mga bagay nito at sa ating paninindigan, and the same time, we just have to keep going personally. Maraming mga bagay, mga dumarating sa atin. Magpatuloy tayo sa mga bagay nito. Okay? God says, marami sa atin, you're running off. Nalilis kayo, tumatakbo kayo, nalilis kayo sa inyong pagtakbo. And you come over here, kayo dumating sa iglesyang ito, to build and to do something for God, and to restore my temple. God didn't say, you come over here para magkaroon kayo ng magandang buhay, makakadinig kayo ng magandang sermon. No! Ang nais ng Panginoon, magtayo tayo at gumawa para sa Kanya, at pagkatapos muling itayo ang Kanyang templo. Gaya na bansang Israel na ito, na mula sa Babylonia, tinawag sila ng Diyos, naglakbay maraming mga milya sa disyerto. Nandoon, wasak, tuyo ang Jerusalem. Sunog. At sila, they are the people of restoration. Tayo din ang ganitong panawagan ng Diyos. Tayo tinawag ng Diyos, inilabas sa ganitong mga formal churches, sa mga ibang mga gawain, para muling itayo kung ano yung nasira at nawasak. Are you there? Kaya, sinasabi ng Panginoon, you come here. Kayo dumalo sa iglesyang ito to establish my temple, my house. Itayo ang aking tahanan. Itayo ang aking templo para sa aking mga kanya-kanyang layunin. My priesthood, my kingdom. Don't forget what you're doing. Huwag niyo kalimutan kung ano ang inyong ginagawa. Ano bang ating ginagawa? Ito sinabi ng Panginoon, we're here to exalt the Lord. Okay, nandito tayo para itaas ang pangalan ng Panginoon sapagkat sinabi niya, if I will be lifted up, I will draw all men unto me. So if it takes a life of sacrifice, kung kakailanganan po ang sakripisyong buhay ko sa aking bagay, sa buhay po ni Sir Karina, on your part, ano ba sasabihin natin? So be it! Amen?
Kung kailangan sakripisyo natin ang ating mga buhay, ang bawat sa atin, so be it sana, ganito rin sana ang ating pandama ngayong umaga. We must be faithful. Maging tapat po tayo sa pinagagawa po ng Diyos ito sa atin, to what God has called us to do. Nadinig nyo yung specific thing na ito na pinagagawa ng Diyos, to build the church, to build the wall against sin. At marami pa na sinasabi niya sa atin sa iglesyang ito. Kaya maging tapat po tayo. And God says, lift up my son. Itaas ninyo ang pangalan ng aking anak and do what I'm telling you to do. Gawin ninyo ang sinasabi ko. Kaya, abang ginagawa po nito, huwag na natin tansyahin kung paano gagawin ng Panginoon, kung sino mag-graduate. Hindi po natin responsibility yan, okay? Okay? Our responsibility, listen, that you remain faithful to what God has given you to do and live the rest with God sa lahat ng mga bagay na nais niya gawin. Ayan na lang natin, Panginoon, ang tapusin niya ang mga bagay nito. Ang malaga, makita niya na tayo nagtatapat sa kanyang ipinagagawa sa atin. So each one of us has something. And God's saying, you come this church for a purpose. Kayo po ay dumalo sa iglesia ito at merong kayong layunin. At merong layunin ng Diyos bakit kayo nasa iglesyang ito. Kayo ba naniniwala doon? Alam po ninyo, bakit po? You could be to another church, hindi ba? Dumalo kayo, meron kayong layunin sa iglesyang ito. Merong panawagan ng Diyos sa inyo sa iglesyang ito. Pwede kayong nasa isang malaking church, 10 times bigger than this church. Hindi ba? Pwede kayo nandun kayo, naka-aircon. Napakarami mga church na naka-aircon ngayon. Mga facilities, with all kinds of facilities, access to all kinds of resources, leisure, social activities, ng mga malaking, so, pwede kayo nandoon, maganda. Hindi ba? Pwede nyo piliin nyo, kasi yan, mga social activities nila, napakaganda. But you have chosen to come here. Pinili nyo na kayo magdumalo dito. You have come here because you feel that is God's will for you. Kayo nandito sapagat alam niyo, ito ang kalooban ng Diyos sa inyo na kayo nandito. And listen, God has not changed. Ang Diyos mo hindi nagbago. Ano pang mangyari sa amin personally, you know? God has not changed. Hindi po magbabago ang Diyos at hindi nagbago ang Diyos. He wants the job done. Nais niya ang trabaho ito na kanya binigay sa atin ay matapos. At ayaw ko po na umuwi tayo pagdating ng mga pagsubok, times come, testing time comes po sa atin at mangyayari sa atin. Sino kaya makakatulong sa atin? And so on and so forth. Paano kaya harapin mga bagay nito? Alam po ninyo mga kaibigan, that's why inyong nadidinig sa iglesia ito, sa pangangaral dito, lagi ko sinisigaw, pay now, laugh later. Ito po ang ating ginagawa. Maraming mga pag-uusig na ating at mga kapigatihan na ating dinadanas bilang sa iglesia dahil sa ating tinatayuan, what we stand for. It's better to pay now and laugh later instead of laughing now and pay later. Hindi ba? Mas mainam na ikaw ay bayaran mo na ang mga halaga na dapat mong bayaran bilang sa iglesia at bilang sa Kristiyano. At saka ka na lang tumawa. Kesa tumatawa ka ngayon, nasa malaking iglesia ka, okay, wala tayong sinasabing mali dyan. Pero alam mo, yung kaloob ng Diyos nandito ka. Tumatawa ka, pero sa huli ka, doon ka magbabayad. So there's no other way. Have your fun now, but Jesus said, blessed are you that mourn, for you shall be comforted. Mapahal kayo pag tumatangis dahil sa Kanya. Sabat kayo iaaliwin. For this is not the day for laughing. For this is the day to do the Lord's will. Ito, hindi po itong araw na para tumawa ng tumawa. Ito pong araw na para gawin ang kalooban ng Diyos. Ngayon po magbalik tayo kay Nehemiah. Okay na ang ating kasaysayan. Si Nehemiah po, siya ang pinili ng Diyos para manguna sa mga grupo ng mga Israelita para magbalik sa Babylonia. Ngayon po buksan natin ang ating mga Bible sa Nehemiah. Okay? Buksan po ninyo mga Bible sa Nehemiah. Kapitulo 5. Now we are talking about the people who have come out
Ngayon po ay pag-uusapan natin mga tao na lumabas sa Babylonia. At mamaya po, lolobin ng Diyos, pag-uusapan po natin yung mga Israelita o yung mga taong nanatili sa Babylonia. Meron din silang mga problema, pero po yung mga problema dito natin pag-uusapan sa Nehemias Kapitulo 5 ay hindi po makikita dito binabanggit na may kinalalaman po sa mga tao na naglakbay, na malayong paglalakbay, pinili po nila na iwanan ng ginhawa. Listen, sila po nasa Babylonia, magaganda mga tahanan nila, pinili po nilang iwanan ng ginhawang ito, iwanan ka lang mga kapatid ng mga Hudyo, at sila po nag-pioneer, nanguna doon, magtayo at muling itayo ang nasira. Ito po ang kanilang ginagawa at gagawin. And listen, hindi po dahil ang mga taong ito ay iniwan ng lahat na ito, hindi po sila naging ganap, okay? Hindi po sila naging perfect. At hindi rin po dahil iniwan nila maraming mga bagay na ito, nagbibigay ginhawa sa kanila, hindi po nagbigay ng solusyon sa kanilang mga problema. Okay, hindi po dahil na pinili nila na itayo, okay, ang pader at itayo ang iglesia ng Panginoon, tayo din, hindi ibig sabihin, yun na ang katapusan ng ating mga problema. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Hindi po yun ang katapusan ng ating problema. But there's something we can learn from Nehemiah. Tignan po natin ang ating matutunan kay Nehemias. So we are in Nehemiah chapter 5. At dito po sa verse 1, dito makikita po natin ang mga daing gumawa ng mga hinahing at reklamo po laban sa kanilang mga kapwa Hudyo. Tignan niyo po ang verse 1, chapter 5. Na magkagayon, umalingaw-ngaw ang malakas na daing ng bayan at ng kanilang mga asawa laban sa kanilang mga kapatid na mga Hudyo. So dito po ang kasaysayan noon, nandun na po sila sa Jerusalem ngayon, subalit po ang nangyari, may umalingaw-ngaw na malakas na daing ng bayan ng kanilang mga asawa, okay, laban sa kanilang mga kapatid na mga Hudyo. So dito po, may hindi mo papansin, meron pong dahilan ang kanilang mga daing dito. May dahilan ko lang mga outcry. Makikita po natin mamaya ano po ang daing nilang ito sa kanilang mga kapwa Hudyo. And they have reason to cry out. Meron po siyang dahilan dito na dumaing. Okay? Ngayon po nais kong bigyan din ito sa marami sa atin. Kapag ang mga tao po ay dumadaing, hindi po ibig sabihin yan ay isang chismis na. Okay? People cry when they are hurting, it is not gossip. Kapag mga tao ay dumadaing, hindi po yan chismis. Tandaan po niyan. Tignan po natin sa tulong ng Panginoon, ma-differentiate natin ang dalawang ito. Now, notice po what they are saying. Tignan po natin ang sinasabi po ng mga taong ito. Some were saying, sabi niya sa verse 2, tignan po natin ang kanilang mga dahin. Sapagkat may nagsisipagsabi, kami ang aming mga anak, na lalaki at babae ay marami, tulutang kaming magsikuha ng trigo upang aming makain at mabuhay kami. So, ito pong kanilang, we and our sons and daughters are numerous in order for us to eat. Stay alive, we must get grain. See, they are talking about survival dito. Di ba? They are talking about surviving. Ang pinag-usapan dito, paano po sila mabuhay? Others were saying, tignan po, ang iba naman, ano kaya itong kanila pong mga daing. May nagsisipagsabi naman, aming sinasangla ang aming mga bukid at ang aming mga ubasan at ang aming mga bahay, tulutan kaming magsikuha ng trigo dahil sa kasalatan. So dito po ating makikita na mortgage po ang kanilang mga ubasan, ang kanilang bukirin, ang kanilang mga tahanan sa panahon po ng tagutom. So dito po ating mapapansin, di po ginawang maganang Diyos ang mga bagay nito sa kanila, di ba? Iniwanan ng ginhawa, iniwanan ng mga kaibigan at mga kapatid. At nandito, hindi po ginawang madali ng Diyos para sa mga taong ito, para magtayo. Hindi ba? Hindi sinabi, okay, pupunta nyo dyan, magiging magandang lahat. No, hindi po. Nakaroon sila ng problema, katulad ng marami sa atin. Siguro sa isip ko, mas marami silang problema kaysa ibang mga tao. At tanong siguro ng iba sa atin, bakit po? Why God act like He does
Bakit po kaya ganito gumawa ang Diyos? Hindi ko rin po alam. Iniwanan ng lahat para sa Panginoon at dito, hirap pa ang kanilang inaharap. Hindi, ang paghirap ang kanilang inaharap hindi sa ibang tao, sa kapwa pala ng mga Hudyo Andiyan ba kayo? Kaya, you think po, alam po ninyo, they have made this tremendous sacrifice. Gumawa sila sa malaki na sakripisyo, iwanan ang kanilang tahanan sa Babylonia, tumawid ng disyerto, to a place that was raised, wasak, tuyo. At pagkatapos, God would have mercy on them, sana, kahabagan sila ng Panginoon. But alam niyo po, ito na nangyayari sa atin. Sa kabila ng mga bagay nating inaharap, I think God is building character here. Ang tinatayo po ng Diyos dito sa mga taong ito ay ang character. Ang magandang asal na makadiyos katulad ng Kanya. Yan po ang tinatayo ng Diyos sa mga taong ito. Hindi nila lubos na unawan. Meron nga isang kwento patungkol po sa isang dalaga. In this, particularly about this young lady, sabi ng author sa book na ito, she's filled with charms, but no character. Yan po'y kahabag-habag. Kaagit-agit daw ang lang ito, pero wala po siyang magandang asal na makadiyos. Palagay ko, ayaw ng Diyos na tayo ay kaagit-agit sa marami, subat wala tayong magandang mga asal at mga ugali. Nandiyan po kayo? Kaya hindi po ginawang madali ng Diyos para sa kanila. He said, I want this thing done. And while it's being done, ginagawa natin, dapat natin ginagawa, pinagagawa ng Diyos, ang mangyayari po, magkakaroon tayong tagutom. Magkakaroon tayong iba't ibang mga bagay. Hindi tayo magreklamo, hindi pantay-pantay ang Diyos. Merong mayaman, merong mahirap. Alam po ninyo, kaduda-duda ang inyong paniniwala kapag ganyan ka. Okay? So, the people were crying out. Ang mga tao po ay dumadaing. Dahil po ang kanilang mga kapwa, kababayan ang gumagawa nito. Tignan niyo po sa verse 4. Tignan niyo po sa verse 4. Ano pong daing nila? May nagsisipagsabi naman, aming pinangutang ng salapi ang buwis ng hari na hiningi sa aming mga bukid at aming mga ubusan. Yung po ay pinagutang pa rin. So ituloy po natin. Imagine po na what you're up against, no? Napakarami na sumasalungo sa kanila. Verse 5, gayon may aming laman ngayon ay gaya ng laman ng aming mga kapatid. Ang aming mga anak ay gaya ng kanilang mga anak. At narito aming dinadala sa pagkaalipin ang aming mga anak na lalaki at babae upang maging mga alipin. At ang iba sa aming mga anak na babae ay nagdala sa pagkaalipin. Wala man lamang kaming kapangyarihan makatulong sapagkat ibang mga tao ang nagtatangkilik ng aming mga bukid at ng aming mga ubasan. So, dito po natin makikita, here's a people with a need, hindi ba? Naging kalipin na ang kanilang mga dalaga at mga lalaki, ipinag-utang, at marami pang mga bagay. Kaya dito po ating makikita ang kanilang pagdaing. Ang kanilang pagdaing dito, there's injustice. Okay, na-generalize po na di makatarungan na nangyari sa lupo sa mga taong ito, na mga lumabas sa Babylon ng mga Hudyo. Meron pangangailangan. At sila po'y dumadaing. Ano po kanilang daing? Liday na po. Because of injustice. Andiyan po kayo? There was injustice here. Sa mga tao ito, sa nangyari, meron pong di makatarungan ng mga bagay nangyari. Subat, kapag ito nangyari, dumadaing sila, hindi po ito chismis. It is not gossip. Nandiyan po kayo? When you cry out, kapag kayo dumadaing, sinasabi niyo, ako'y nasasaktan, hindi po chismis yan. But notice what happened. Nehemiah sa verse 6, when I heard their outcry, tignan niyo po sa verse 6, nung madinig ko ang kanilang mga daing and discharges, I was very angry. Nagalit po si Nehemiah. At magagalit ka kahit sino kapag meron kong nadinig na di makatarungan ng mga bagay na nangyayari. Hindi ba? So,
kailan po pumapasok ang chismis? Kumapasok po ang chismis ay ganito. It comes, ganito po kapag pumapasok ang chismis. Where are things that are wrong? Kapag meron pong mali, and we don't take it to the leadership, dun po pumapasok ang chismis. Kapag meron pong mali nakikita niyo, pakatapos, hindi niyo dinala sa mga pamunuan, sa mga nangunguna, alam po, doon na pumapasok ang chismis. Don't forget, meron po tayong kaaway, okay? At ang ating kaaway nito, he would love to tear down this church. Muntik niya po nagawa ito last year. Gusto niya sirain, watakin ang iglesia nito. At lahat ng iglesia na ginagawa ang kaloob ng Panginoon, gusto niyang wasakin ang ganitong iglesia. Satan is out to destroy them. Ito po kanyang layunin, na wasakin ang iglesia, si Satanas. And one way he does that, isang pamamaraan ng gagawin ito, ay gagawin ng mga tao na magsalita, kesa gumagawa sila ng solusyon. Salita na salita, talking about it, instead of solving it. See? Ito ang mangyayari. Gossiping is very delicious. Pag-usapan ng iba, napakasarap po niyan. It's something that we have to watch for it. Bantayin niyo po mabuti ang inyong mga sarili. It is a sinful thing. Isang makasalanan ng mga bagay na mag-usap, mag-chismis. Because you know, if you go complaining about something, kapag ikaw nagreklamo ng ilang mga bagay, we know that God is not into complaining or mumbling or murmuring or grumbling. That's not right. Ang Diyos mo wala dyan. Sa pagreklamo, sa mapapagmaktol, sa bulong-bulungan. Wala po ang Diyos dyan eh. But on the other hand, sa ablanda ko naman, listen, kapag obvious, nakikita mo hindi makatarungan ng mga bagay na nangyayari, as there was here, nakikita mo talaga hindi makatarungan. People were hurting. Ang mga tao po nasasaktan. And there was no problem whatever with people saying, I'm hurting. Okay? That's not gossip. Kapag sila nasasaktan. Okay? I'm not treated fairly here. That is not gossip. Okay, we know people are not perfect yet, pero gossiping is when people, ang chismis po kapag ang mga tao, gaya po na sinasabi ng ilan, kukuha sila ng isang premise, ibig sabihin, kukuha sila ng batayan, opinion, sa ibang mga tao, itong iniisip ko sa isang taong ito, pagkatapos pag-uusapan na, ang inisip nila sa isang taong ito, itong dapat niyang gawin, itong dapat mangyari sa kanya, okay? Kapag yan ang pinag-usapan, it is not constructive. It's going on. It is just gossip. And that is satanic. People, that is satanic. Makademonyo ang ganitong mga bagay. Satanic. We have seen that. Pag-usapan mo, kukuha ka ng opinion, pupunta ka sa ibang mga tao, etong iniisip ko sa taong ito, that is satanic. You're doing the works of Satan in your mouth. This injustice arose with the people of restoration. Ang mga taong ito po, ang di makatarungan na ito lumitaw sa mga taong nagbalik para muling itayo ang Jerusalem. Okay, what do you do about it? Kapag meron pong injustice, kapag hindi makatarungan ng mga bagay ang nangyayari. What do you do about it? Ito pong dapat gawin ninyo kapag meron hindi makatarungan nangyayari, no? You go to the elders. Pumunta po kayo, lapitin yung mga pastor. Sabihin nyo, dumating sa inyong atensyon, meron hindi makatarungan ng mga bagay nangyayari, at responsibilidad po ng mga pastor, mga elders na lumapit sa akin, okay? If there's something significant po, kung meron talagang di makatarungan ng mga bagay nangyayari, meron mahalaga, na baka o kaya naman may nagsumbong itong kanyang iniisip na akala niya ito na nagkamali pala siya. So dito po na-screen na ng mga elders kung nagkamali nga o baka hindi niya naunawan ang kanyang nadinig. Pero if something of substance, meron talagang hindi makatarungan ng mahalaga na importante na talagang hindi nangyayari o nangyayari, then it is their role. Responsibilidad po ng mga pastor dito, okay? At mga elders to come to me, lumapit dito sa akin. Hindi para magpuno ng aking lugar, kundi lumapit sa akin, okay?
Okay? So that I can understand. Para po aking maunawan kung saan po nagmumula ang mga tao. Sa kanilang mga problema. Because otherwise, kung di po natin gagawin yon, nandito ako, nangangaral, pagkatapos po, vacuum. Walang laman. Sapagkat hindi ko po alam kung ano po ang inyong iniisip eh. Nandiyan po kayo? Vacuum po eh. Tumatagos lang. Sapagkat hindi ko alam kung ano nangyayari. So it is the elder's responsibility. Responsibility po ng mga pastor, ibang mga magagawa, to come to me and let me know there's injustice being wrought here. Kung meron din mga tarungan ng mga bagay na nangyayari. That is extremely important. Yun po ay napakahalaga lesson. Mahalaga. Why? God will not work if there's unrighteousness. There must be righteousness in this church. Hindi po kikilos ang Diyos kapag walang katuwiran sa iglesia ito. There must be righteousness. Notice po what Nehemiah did. Tignan po ninyo ang ginawa ni Nehemias. I was very angry, sabi niya. Nagalit ako. Then he says, tinuloy po niya, I pondered them. See? Pinagnilay-nilayan ko, sumangguni ako sa aking sarili. Napakaganda po. Listen, are you there? Nung makita niyo, nagalit siya, pero sumangguni siya kasi sa sarili, pinagnilay-nilayan niya, nag-isip-isip siya, kung ano mga bagay na dapat gawin. Alam niyo, that is a very key thing, yung pinakasusi po. Sapagkat po, madalas, ako po ay nakagawa ng mali, sapagkat, konti pa lang, kuna pang aking data, kalahati pa lang aking alam, pagkatapos gumawa ng desisyon kagad, mali na po ako doon. Bilang mga maya, bilang mga Kristiyano, huwag po tayong paraga-rasa sa ating mga pagdesisyon. Ponder them. Amen? Mag-isip muna kayo. Nandiyan po kayo? They need to be pondered. Isipin niyo po mas mabuti. Pag nilay-nilayan natin. Because almost always, listen, not always, but almost always, there are two sides into something. Palagi po, hindi po palagi. Lagi po mayroong dalawang bahagi sa isang bagay. Hindi ba? Inaatulan mo na. Naalala ko yung pastor. Ito isang kwento. Isang pastor, sumakay ng aeroplano. Pagkatapos nakaupo siya sa first class. No? Sa airplanes, unang po yan. Yung second, yung mga economy, nasa likod yan, o in the middle. At dumating yung member, at mayroon siyang kasama. Uy, tignan mo yung pastor mo, oh. Uy, binati sila ng pastor, pumasok sila sa economy, ang pastor nasa first class. Tignan mo, oh. Yaman siguro ng pastor mo, no? Nasa first class. Ano po magdatingan na ang mga pasero? Ang ginawa ng pastor, nasa likuran lang siya. Naghihintay lang dumating mga tao. Pumunta sa economy. See? Napakabilis maghatol. Hindi mo alam ang full data. Nandun lang pala namamahinga lamang. Nandiyan ba kayo? So, mainam, pag-isipan ninyo mabuti. Okay? Lagi po meron dalawang bahagi sa isang bagay. Sometimes po, I'm the one who knows, and sometimes others po, sila nakakalam, iba naman. But when the elders comes to me po, mga pastor dumating sa akin, lalabi sa akin, I say, okay, let us sit down, talk about it. This is how it looks to me. Ganito ang dating sa akin, ito ang tingin ko. So, ang mga pastor po, sila po mag-fill in sa akin, okay? Sa mga bagay na hindi ko alam, sa mga informasyon na dapat kong malaman. So itong pag-upo natin, itong mga bagay na ito dapat ayaw kong pag-usapan, pero if righteousness will prevail, it must be acted upon. So iyon pag-usapan, pero kapag ang kailangan po, ayaw natin pag-usapan ng ilang mga bagay nito, pero kung magwawagi ang katwiran, dapat nating harapin ang mga bagay nito. Nandiyan ba kayo? Nandiyan ba kayo? Now, that's my role and responsibility. And anytime I cannot do that, anytime for some reason I cannot act in righteousness, then I will step down. Yung pong aking bagay, at yung pong aking responsibilidad. At anumang pong oras, okay, at anumang dahilan na hindi ako makagawa ng anumang katuwiran, ako po mismo ay bababa sa pulpitong ito. Because why should I spend my strength and energy on something that I know that God will not bless?
Bakit ko gugulin ang aking pagod, pawis, buhay? Kung alam ko, hindi ko makagawa ng mga katuwiran. Na alam ko, ito isang bagay na hindi pagpapalain ng Panginoon. What I want, ang aking pong gusto, and this is my heart, and this is the truth, I want God's will to be done. Yan po ang laman ng aking puso. Magawa ang kalooban ng Diyos dito sa bawat isa sa atin. That's what I'm after. I don't play church. Hindi ako pong naglalaro ng iglesia o sa play church dito. I'm not an average pastor po na ayaw iwan ng iglesia o etc. nakikipaglaban. No, I'm not. This is not my profession. Ako rin po mismo hindi lumaki sa isang Kristiyanong iglesia. I'm here. Alam ko, ako'y nandito sapagat ako'y nilagay ng Diyos. At ako po'y nandito dahil sa pagsunod sa Diyos. Ako'y nanatili dito dahil ako'y sumusunod sa Diyos. Yun ang aking hangarin. Now, for me to walk unjustly, ako'y gumawa ng di makatarungan. Makes no sense because God will not work in unrighteousness. Hindi po gagawa ang Diyos sa isang bagay hindi makatawiran. He will not do it. So why if I'm all concerned about, ang tanging naisin ko is for God to work and to move the kingdom forward. Nang Diyos ay kumilos sa ating kalagitnaan at sulong kanyang kaharian. Okay? At ako'y gagawa na alam ko na magpapapigil ito, magpapahin ito. Ang tawag po doon ay kamangmangan. Kung ako mismo ay maadlang ito at gagawa pa, kamangmangan po yun. Meron pong kakayahan binigay ng Diyos sa akin. Pwede na po kaming kumain. Okay? Kahit hindi po kami magpasto. I can do other things. There are other stuff I can do. So I'm here, ako nandito, kayo nandito, I believe to do God's will. Ang lahat ng magsabi ng amen. Kayo ba'y umaamin doon na kayo nandito at ako'y nandito para gawin ang kalooban ng Diyos? Yun lang po eh. Hindi para ipanal natin ang ating mga bahay, okay? Maglaro ng iglesia, magtayo ng monumento para sa ating sarili, o anumang bagay. I want God's will to be done. Ito po naman ang aking puso. Magawa ang kalooban ng Diyos. And in the day someone comes to me, sa araw po mayroong lumapit sa akin, at sasabihin niya, Brother Ergan, at kung anong ginagawa mo dito, makatawiran. At kapag sinabi niya at wala akong maisagot sa kanyang sinasabi, at sinasabi ko, hindi! Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Gagawin ko ng aking gusto. Source na mangyari yun, ako po'y bababa sa iglesia ito. Because God will not bless ang mga ganitong mga bagay. When we come, just like a church, kapag ganito na mangyayari sa atin, magiging katulad tayo lang ng ibang mga iglesia. Just like any other church, we go to the music, mag-aawitan tayo, makikinig tayo ng pangangaral. Okay, darating ang mga tao, gaya ng ginagawa ng ibang mga tao sa mga ibang iglesia, ay gagawin natin dito. But the burning edge of God's presence, yung pong umaapoy na mapalipad na presensya ng Panginoon sa atin, ay wala na. Dahil wala nang pagtatapat sa ating mga responsibilidad at pagtatapat sa ating mga sarili sa Diyos. Nandiyan ba kayo? You see, Nehemiah, si Nehemias po ay merong matinding trabaho. Siya po ay isang tagahawak ng saro, a cupbearer to the king. Tagahawak po ng saro. Anong pong inumin ng ari, dapat muna siyang uminom. Sapagat po noong panahon noon, kaya makikita natin po anong laking tiwala ng hari sa kanya. Ang pinakamataas na pinuno ng buong Babylonia. Kapag po sa panahon na yun, kung gusto lang alisin ka, lalo sumin ka lamang eh. So ito po ang kanyang kalagayan, tagahawak ng saro, umiinom ng alak bago inumin ng hari. So, a cupbearer to the king, living in luxury. Ito po kanyang buhay. Needing nothing. Marangya po, talagang lahat ng kapangangailangan nandun eh, katabi ng hari.
So you think po that he went out there? Ang tao nito, lumabas sa Babylonia, sa kanyang kalagayan, pumunta sa Jerusalem, magtayo. Hindi magtayo para itayo ang kanyang pangalan, para mapabuti kanyang sarili, para mapalawak ang kanyang nest. He went there with a group of people, okay? Because he was smitten in his heart about God and His needs. Yan po ang dahilan. Kaya siya lumabas, dahil po may nakaroon siya ng pasanin sa kanyang puso, sa patungkol sa Diyos at sa kanyang pangangailangan. Nakita niya, ito na ang panahon na muling itayo Jerusalem sa pamagitan ng propeta. At nabalitaan niya kung anong kalagayan ng kanyang kababayan. Ito po ang naging pasanin ng kanyang puso. Ang pasanin ng Diyos at ng kanyang pangangailangan ng kanyang bansa. Marami siyang naitayo, napag-isipan nung sinasa Babylonia. Nanatili siya sa kanyang konviksyon. Umalis doon sa kabila na nandoon na ang lahat sa Babylonia. Pakakayakan natin yun. Nandoon na kayo sa Malacanang kasama niyo sa Joseph Estrada. Lahat ng gusto nila nandoon na pagkatapos pumunta ka sa isang bayan. Doon tuyo, wasak, sulog, mareklamang tao nandoon. Pero is a man of total integrity. Isa isang tao na ano yung conviction niya, yun ang kanyang gagawin na sinabi ng Diyos sa kanya. Andiyan ba kayo? And so he heard it and made him angry. Nadinig niya, hindi makatarungan ng mga bagay nito. I pondered them, sabi niya, ito mong dapat gawin ng isang mga ngasiwa o isang ama. Don't jump kagad na hindi pa kalahating luto pa lamang, okay? You wait, you ponder, and give God. Hindi ko ibig sabihin na time, na 3 years, okay? I'm talking about na, listen, why do we need to ponder? Kaya bakit kailangan po tayo mag-isip? Tignan sabihin natin, where am I? Saan ako dito? What is God saying here? Ano ba sinasabi ng Diyos? But pondering in this sense, trying to get the mind of God, get your own spirit. We cannot make a righteous decision when there's anger. Andiyan ba kayo? Hindi tayo makagawa ng matuwid na desisyon at tamang desisyon kapag galit tayo. An angry person does not make good decisions. Andiyan ba kayo? Ang isang taong galit, hindi makagawa ng mabuting desisyon. Now, verse 7, tingnan niyo po. Ito po ang di makatarungan na nangyari. Ako po yung magtatapos na dito. Verse 7, chapter 5. Na magkagayon sumangguni ako sa aking sarili at nakipagtalo ako sa mga mahal na tao at sa mga pinuno. At nagsabi sa kanila, kayo'y nangagpapatubo bawat isa sa kanyang kapatid. At ako'y nagdaos ng malaking kapulungan laban sa kanila. At sinabi ko sa kanila, kami ayon sa aming kaya ay aming tinulubos ang aming mga kapatid na mga Hudyo, na mga naipagbili sa mga bansa. At inyo ba ring ipagbibili ang inyong mga kapatid at sila'y maipagbili sa amin na magkagayon nagsitahimik sila at hindi nakasumpong kailanman ng salita. Tama po si Jeremias, hindi po sila makapagsalita eh. Tinubos natin ang ating mga kapatid sa ibang bansa. Ngayon naman, kayo naman, ipinagbibili nyo ang inyong mga kapatid sa kapwa inyong mga kapatid. Sana po? Sa pagpapatubo, usury! Kaya ito po, hindi makatarungan ng mga bagay na nangyari. Kaya mga kaibigan, Nehemiah was on the right. Kaya dito makikita natin ang difference between a gossip at isang tao na sumisigaw na dumadayo sa isang di makatarungan na mabagay. Hindi ba? Di makatarungan ginagawa dito eh. Nagpapatubo eh. Alam niyo po, anong user dito? 1% lang. Gossip is destructive. This is constructive ang ginagawa po dito ni Nehemiah. Yet it was dealing directly with the problem in righteousness and fairness after pondering. Yun po. He said, what you're doing is wrong. Mali yung ginagawa. A lot of us
in this church, hindi ba? Marami sa atin sa iglesia ito. Kasama na ako, ay nakagawa ng mga bagay hindi tama. Sino po hindi pa nakagawa ng hindi tama dito? Sino po naging ganap dito? Tayong lahat ay nagagawa ng hindi tama, hindi ba? Do you know that? Because we're human, we're overtaken with some kind of fault, and we fail. Pero hindi po araw-araw yan. Kailangan, hindi kapag nakita ng Diyos ang puso natin, alam po ninyo, the Lord pities them that fear Him. Naabag po ang Diyos sa mga natatakot sa Kanya. And I think God is looking down at us. Nakikita ko na ang Diyos ay nakatingin sa atin. Nakikita na tayo gumagapang dito sa kadiliman at sa isang alapap na puno ng mga demonyo at iba pang mga bagay. In all this, God is looking for us, as far as I'm concerned. It's an attitude of the heart. We say, God, ito kong inihanap ng Panginoon. Alam mo, ako'y pumalpak na naman. Tulungan mo ako, Panginoon, sa susunod ako'y makagawa ng mas mabuti kaysa dati. Tulungan mo ako, Panginoon, sa aking kahinang ito. Okay? Alam ng Diyos ang ating kalagayan. Sa oras natin sabihin niya na ang Diyos po'y nahabag sa atin. Hindi naman ibig sabihin na tayo ay sloppy, pabaya, araw-araw gumagawa nito. Hindi po. Alam ng Diyos yung attitude ng ating mga puso. Amen? Andiyan ba kayo? As sinasabi, they said, we will give it back. Immediately there was repentance. Sa verse 12 po sinasabi, nung madinig nilang ito, silang ba rin ginagawa ninyo? Sabi ni Jeremias, okay, sabi niya, ibabalik po namin sa kanila. So nakita natin kagad yung pagsisisi. At hindi na kami magdidiman pa sa kanila. So dito po ay tinawag niya mga nobles, officials, at sinabi niya kagad dito, no, kagad makikita niyo, no? Pinatawag niya kagad. Nagpasimula sa pinakamataas. Hindi niya pinikita kanyang mata at hindi na pinunang bagay na yan, kundi kagad, diretso, kinausap ang mga taong ito. Andiyan po kayo? So sabi niya, sa verse 13, ipinagpag niya ang kanyang damit, alikabok nito, at sino man ang di gumawa nito, sabi niya, na ibalik ang kinuha ninyo sa inyong mga kapatid. Ganito din malalaglag ang lahat ng patungkol sa inyong mga buhay. Lahat ng kaliriyan, malalaglag ang mawawala sa inyo. Kaya, ito po nangyari. At sabi ng mga tao sa verse 13, Amen! And they praised the Lord, and the people did what they have promised. Amen! Sabi nila kay Nehemias. At ginawa nila ang kanilang pinangako. Now, ang mga Hudyo po dito sa Jerusalem, they were kind of a family, okay? Sila po ang isang pamilya. Sila po ay nakabukod, nakahiwalay, nakapalibot ng kanilang kaaway, okay? Sila po ay nandito, hindi pa kasama si Ezekiel at iba mga propeta mula sa Babylon. Sila po ay nandoon sa isang lugar na desolate, malungkot, miserable, hamak. Subalit po, nakikita natin, sila ay pinagbigkis na sama-sama ang mga Hudyo ito. Habang sila nagsama-sama, nakabibigkis po sila, listen, there was friction between them. Hindi ba? Sama-sama, nagkabikisan po yan eh. At nakaroon po ng friction. Nagkiskisan po ang mga balikat nila. Alam niyo bang ibig sabihin? So there will be friction among us. There will be friction among us. Okay? Sa atin, sama-sama tayo dito eh. Nakabukod tayo eh. Sa tayong pamilya eh. Merong kiskisan ng mga pader yan o ng mga balikat yan. Pero, when there is, it is not a sign or indication po. Hindi po sa tanda na merong mahalagang anumang bagay. Natural po yan eh. Meron ba sa isang pamilya na hindi pa nagkiskisan? Sa loob ba ninyong tahanan, hindi ba kayo nagkiskisan? Meron po. Pero, the only time it will be significant, okay? Tanging magiging mahalaga lamang ito kapag ang mga pastor at ako po, we will not listen to you anymore. Kapag hindi na po kayo makikinig sa inyo, kapag kayo ay dumadaing, at ang sasabihin lang namin mahalaga ay ang building, sa akin isip, the people are more important than the building. Ang mga tao mas malaga kaysa mga gusali. Balang araw po, dinadalangin po natin mag-resign ng funds para sa building at saka lupa. Pero para sa akin, mas mahalaga ang mga tao kaysa naman gusali. So that's it.
It is not a gossip to cry out when you are earthing. Okay? Hindi po isang chismis kapag kayo ay sumisigaw, kapag po kayo ay nasasaktan. Hindi po natin sasabihin sa mga taong nasasaktan, tumahimik ka! No! Our response is ganito po. Our response is ganito sa mga taong nasasaktan. You go to the elders, umapit kayo sa mga pastor, pumunta kayo sa mga taong nakakaunawa, na mayroong nakakaalam sa mga bagay ng kalagayan. Kapag sila po'y pumunta sa akin, I will sit down with the elders. Ako po'y upo kasama nila. I will reason with them. I will tell them what I know, and they will tell me what they know. Okay? Pagkatapos po, idadalangin namin yon. Pagkatapos po, gagawa kami ng hakbang hanggang there is righteousness. Because without it, God is not gonna work. Hanggang katarungan, hindi mapairal, hindi po kikilos ang Diyos. Pero, pag-usapan lamang ang isang tao, hindi yung dadaling sa pamunuan, pag-uusapan siya, na wala pang katiyakan, that is satanic. Chismis po yun. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Napakaraming mga bagay yung ipinahayag ngayong umaga, O Diyos. Napakarami. Lord, we are a people of restoration. Sambayan, Panginoon, na yung tinawag para muling itayo, palakasin ang iglesia, itayo ang Jerusalem, itayo ang mog nito laban sa kasalanan. Panginoon, ito po ang aming spesipikong bagay na dapat gawin sa iglesia ito. At alam namin, Panginoon, maraming mga bagay na sumasalungat sa amin. Habang inaharap namin ang mga bagay nito, ang buhay nagiging magulo. Maraming mga pressures, mahigpit na mga pangangailangan, at ang ikaw nakakalam, O Diyos, kung ano pa mga bagay nito. Gayon pa man, Panginoon, tulungan niyo po kaming maging matataag. Ipagkaloob mo ang sapat na kalakasan na aming kailangan. Para, O Diyos, aming matulungan ang aming mga kapatid. Tulungan mo kami, O Diyos, na lubos na magtiwala sa iyo. Ngayong umaga ito, Panginoon, ipinakita mo sa amin kung anong pakakaiba ng sa mga tao sumisigaw sa daing dahil sa di makatarungan ng mga bagay nangyari. Ang pagkakaiba nito at ang chismis at paninira naging instrumento ng aming kaaway para wasakin ang iglesia. Panginoon, tulungan niyo po kami. Saan kaya kami sa grupo ng mga taong ito? O sana, Panginoon, kami ang nagiging bahagi ng solusyon. Hindi pinag-uusapan, kundi nagiging bahagi ng solusyon at tumutulong. Sapat, Panginoon, kami ay isang pamilya. Nakabuklod, maraming mga kahinaan pa. Merong panahon na magkakaroon ng kiskisan, Panginoon, ngayong mga balikat. Hindi magiging tanda ni anumang bagay na mahalaga. Amang ito, sa palito'y dumarating. Subat, O Diyos, sa iyong tulong, pagtatagumpayan namin ang maraming mga bagay na ito. Habang kami lumalakad sa patnubay at pag-ibig ng iyong Espiritu Santo, Panginoon, love will cover every fault and every weaknesses. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, tulungan niyo po kami. Makita, Panginoon, ang aming mga sarili. Huwag matigasan ang mga puso. Huwag maging matigasan ang mga opinyon. Nakala namin kami ng tama.
Kami na ang nakakalam ng lahat ng bagay. Minsan, O Diyos, tama ka. Bago naming alisin ang puwang ng ibang mata ng mga tao, tignan muna namin ang troso na sa aming mga mata. Panginoon, huwag niyo po sanang paintulot at tulungan mo kami lumakad sa buong pagpapakumbaba. Yan ang nais mo, kaamuhan, tiyaga, nagbabata sa bawat isa na may pag-ibig. Yan ang utos mo, Panginoon, sa Efeso. Kaya, O Diyos, tulungan niyo po kami na ganito ang maging asal ng aming mga buhay. Na huwag namin isipin na mas magaling kami, mas mabuti kesa sa iba. Kung hindi, O Diyos, lahat ng patungkol sa amin, ang buhay na ito at lahat ng aming tinatangkilik ay hiram lamang at bunga lamang, O Diyos. Bunga lamang ng iyong kahabagan sa amin. Kaya, Panginoon, habang pong aming pinagnilay-nilayan ang mga bagay na ito, gawin mong tunay ang mga ito sa aming mga puso. Gawin mong tunay ito sa aming mga puso, Panginoon. Tulungan niyo po kami, huwag maging matigas ang aming mga puso habang nadidinig namin ang iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami na magbago ng direksyon, takbo ng aming buhay. Para, O Diyos, bilang isang iglesia, magawa namin ang dapat namin gawin. Lord, forgive us. Wash us, Lord, with your blood this morning. We want to be cleansed, Lord. Gusto natin malinis ang aming mga kamay, maging dalisay ang aming mga puso. Patawarin niyo kami ngayong umaga. As oras na ito, O Diyos, nagpapakumbaba po kami. Umihingi na kapatawaran. Kung meron kaming nasabi at ipinilit namin aming opinyon sa ibang mga tao at pinag-usapan ito sa kanilang likuran at ito ang aming gusto na mangyari, Panginoon, patawarin niyo po kami. Kung ganito naging asal at laman ng aming bibig, Panginoon, patawarin mo ang marami sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na maging bahagi na gumagawa ng solusyon. Hindi para magwasak, sumira. Sapagat alam namin ito gawa ng aming kaaway. It is satanic. Kaya Lord, I lift up to you, Lord, this church. Now you have given us, Lord, a specific thing to do. Crystal clear na sinabi mo sa amin kung ano mga bagay nito na dapat namin gawin. So God, help us to be faithful. Maging tapat kami sa panawagan ito. Lord, you have given us insight in your word. We need to stand for something, Lord. Kami mananatili, Panginoon, sa manindigan, Panginoon, sa mga bagay na ito na nais mo kami naming tayuin sa aming mga bagay na kalumos sa amin. Kaya, O Diyos, tulungan mo kami na lagi nakatingin lamang sa iyo at hindi sa ibang mga tao. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat sa panibagong buhay. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig, kagalangan at kapayapaan. Because, Lord, we receive your forgiveness. We receive your peace and love and joy and harmony, Lord, and deliverance, Lord, from ghosts. Thank you, Father. Let's all stand up and worship Him